Kaibigan, isa ka ba sa gumagamit ng LED light sa iyong motor, tricycle o sasakyan? Naranasan mo na bang nabusted o napundi ang iyong LED light? Madalas ka bang nagpapalit at napapagastos dahil sa LED light na yan? Huwag kang mag-alala kaibigan, pareho tayo ng naranasan. Dahil dyan, nag-isip ako ng paraan para masolusyonan at maiwasan ang problemang yan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang ating video, mag-subscribe sa aking channel at i-turn on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating bagong video. So, ito ang mga gagamitin natin guys sa demonstration na gagawin natin. Gagamit tayo ng 12 volts motor battery, ang light emitting diode or LED light. Dalawa yan guys for comparison mamaya. Isang wire wound resistor, mga wires at alligator clip. Sa nakikita nyo guys, ang ating resistor ay nakasiris sa positive side ng light emitting diode o ng LED light natin. So itong kulay green na wire ang ating positive. Itong kulay black naman na wire na may clip ay ang ating negative. Itong white naman ang positive para sa isang diode. So i-try na natin guys. Mauna nating ikabit itong black wire doon sa negative terminal ng battery. Unahin nating ikabit yung isang LED light na walang resistor guys. Ayan, umilaw na. Ganyan ang usual na pagkabit at practice ng mga nagkakabit ng LED light. Wala silang nilalagay na resistor. Ngayon naman ay subukan nating pailawin yung LED light na may nakasiris na resistor. Ayan, so umilaw din siya guys. Para makita nyo yung pagkakaiba, sabay natin silang pailawin guys. Iparallel natin yung dalawang LED light. Tignan nyo yung pagkakaiba guys. May nakita ba kayo o may napansin? Sa unang tingin, parang wala guys, pero meron yan. Konting-konti nga lang. Ang tanong, para saan ba yung resistor na nilagay natin guys? Yung resistor na yan guys ay nagsisilbing current limiter ng ating LED light. In other words, ito ay nilagay ko para hindi agad mapundi ang ating LED light. Based sa aking experience sa paggamit ng ganyan guys, naging effective naman. Hindi agad napupundi yung mga LED light ng aking motor at ng aking sasakyan. Tignan natin yung sa motor ko guys. Pakita ko sa inyo yung resistor na nilagay ko. So ito siya guys, yung nakabalot ng electrical tape na may white. Taong 2017 pa yan guys na nailagay at hanggang ngayon ay hindi pa napupundi yung aking headlight na LED. Pero dati guys nung wala pa yan, 2 to 3 months sira na ang low beam ng aking headlight. Yan yung mga nagpalitan ko guys. Ang susunod naman na ipapakita ko sa inyo guys ay yung resistor na inilagay ko sa brake light ng aking sasakyan. Siya nga pala guys, kung may alam kayong ibang paraan, maaari nyo itong i-share sa comment box. Okay, so silipin na natin, buksan na natin yung sasakyan. Ayan, tanggal na yung cover. So, eto na yun guys. Pinalutan ko siya ng electrical tape. Pansin nyo yung may kulay puti na hugis rectangle.
Yan na yung resistor natin guys. Ang value ng resistor na nilagay ko ay 5 watts 5 ohms. Para mas lalo nyong maintindihan guys, ito ang kanyang schematic diagram. Kapag ganyang uri ng LED light ang kinakabit ko sa motor, ay nilalagyan ko ng 3 to 5 watts 1 ohm to 5 ohms. Sa headlight ng motor ay 5 watts 1 to 3 ohms ang nilalagay ko. Sa sasakyan naman ay 5 to 10 watts 3 to 10 ohms. Hanggang dito na lang guys. Sana nakatulong ang video ito. Kung may tanong kayo, itype nyo lang sa comment box. Huwag kalimutang i-hit ang like button, i-share ang video sa inyong friends, at mag-subscribe sa Learn to Fix. Salamat!